Amen. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Blessed Lord's Day, Sunday. Ang title ng message is Gifted to Give. So this is still part of our series sa ating month-long series na dati tawag natin Giving Month. Pero ngayon ang tawag natin ay Stewardship Month or Stewardship Emphasis Month. So dahil nakita natin ang stewardship ay hindi lamang sa mga finances. So, time, talents, and treasures. So, last Sunday, nakita natin yung stewardship of time. So, ngayon, titingnan natin yung stewardship of talents. Maaari po ba tayong yumuko saglit at tayo manalangin? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Name that is high above every name, ang pangalang Jesus, where every knee will bow and every tongue will confess that you are Lord and there is no other. Sa araw na ito, patuloy namin, Panginoon, hinihiling na sa gabay ng Banal na Espiritu, buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan sa katotohanan ng inyong mga salita. Sa panahon na kung saan isang henerasyon na napapaligiran ng napakaraming mga masamang balita, mga fake news, deceiving techniques, Panginoon, ng mga taong may layuning pangsarili. Kaya bilang mga alagad mo, bilang iyong mga anak, ilaw at asin ng sanlibutan, gabayan po ninyo kami, bigyan ng kakayahan upang ma-discern ang tama sa mali, ang nararapat sa hindi kaaya-aya sa inyo. Kaya Panginoon, hinihiling namin una sa lahat, nalinisin po ninyo ang aming mga puso. Linisin po ninyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga labi mula sa mga salita na aming nasambit na hindi naglalayong magbigay ng kapurihan at kalwalhatian sa inyo. Panginoon, buksan ninyo ang aming spiritual na mga mata upang makita naming malinaw ang kalooban mo. At yun ang maging desire namin, yun ang sundin namin. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming Ama na tunay na nagmamahal sa amin, ang tunay na nagmamalasakit sa amin. At ang iyong pagmamahal ay pang walang hanggan. Hindi siya pangkasalukuyan lamang. Hindi siya temporal, eternal love. Unending love, enduring love. Kaya Panginoon, ano nga ba may tutumbas namin doon? Ano nga ba ang may papantay namin sa iyong kabutihan? Time, talents, treasures. Kahit ibigay namin lahat ito, kulang. Pero napakabuti ninyo sapagkat kayo mismo nagsusupply ng mga bagay na mabuti. Ang salita mo, sinasabi na every good and perfect gift comes from above. Mula sa Diyos na totoo, na tunay, na tapat na nangako, not in shifting shadows na pabago-bago. Steadfast ang pangako mo. Ang faithfulness mo, Panginoong Diyos, unwavering. Kaya, Ama, siya sa atin ninyong aming mga puso at pahintulutan na sa oras na ito, maging 100% ang aming tiwala sa inyo. Linisin po ninyo kami at patuloy na patnubayan upang ang buhay namin magkaroon ng talagang tunay na buhay, tunay na saysay sa lahat ng aming pagpapagal, sa lahat ng aming mga tinatangkilik, at sa lahat ng aming mga pangarap. Ikaw lamang ang maluwalhati, ang maitaas. Salamat na meron kaming ganitong sama-samang pagpupuri, pagsamba at pag-aaral ng iyong mga salita. Napakainam at tunay na sama-sama ang iyong mga anak. Kaya salamat sa biyayang ito. Purihin ka na sa kabila ng aming mga pagkukulang at kahinaan,
ay nagiging katanggap-tanggap ang aming pagsamba at pag-aalay at paglilingkod. Dahil ikaw mismo ang nagbigay ng daan, ng dahilan, ng kakayahan. We were gifted so that we can give. First to you and to our neighbors. We bless your name. No other name but the name of Jesus. Amen. Okay, Gifted to Give, yun ang title ng ating message today. At ang ating text ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 7. Sino po sa inyo ang nakatanggap ng regalo this week? Pwede pong taas ang kamay. Yan. Belated, happy birthday. Binati natin sa group chat, di ba? Kaya bigla naalala ko. Nakatanggap ng gift. Sana all. Hindi pa naman kayo nag-birthday. Sana all kayo eh. Nag-birthday pa lang. Tsaka yung malapit na mag-birthday. Alright. At in December, marami tayong mag-birthday yata, no? Pero mayroon pa tayong isang linggo bago matapos ang November. So, in-emphasize pa rin natin ang giving. Kaya ang tanong ko ay, nakatanggap ba kayo ng regalo o kayo ay nagbigay ng regalo? At nahigitan na ninyo yung pagbibigay ninyo dahil natututo tayo dito sa mga naririnig nating salita ng Diyos itong month of November sa ating Stewardship Month. So, technically, parang meron pa kayong 1 week, no? Para mag-excel sa giving. Well, of course, hindi lamang sa November, but it's our Stewardship Emphasis Month. Bakit masaya ang tumanggap ng regalo? Excited, di ba? Bakit? Isa siguro yung element of surprise. Nakabalot. Excited ka. Yung Lazada nga, excited ka, alam mo na yung laman eh. Ano pa? Lalo na kung yung regalo, ay naku, gustong-gusto mo. Or very useful sa'yo. Pero of course, lahat tayo, mag-agree na masaya ang tumanggap ng regalo kasi it's the thought that counts. May nakaalala sa'yo. Di ba? May nagmamahal sa'yo. So how much more kung spiritual gifts ang pag-uusapan natin? So 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 7. Ibig sabihin, nasa kamalayan tayo ng Diyos. Naaalala niya tayo 24/7. The mere fact na binigyan ka ng regalo, ay mahal ka niya. Concerned siya sa iyo. Alam niyang hindi ka mabubuhay sa mundong ito ng matagumpay kung wala yung mga spiritual gifts na yan. Okay? So tingnan natin sa verse 1, 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Now, concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says, Jesus is accursed. And no one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit. And verse 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. So to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Have you noticed something? Mabilis lang, let's look at that from verse 1. Sabi niya, now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. Parang usapang gifts ito. Kasi excited tayo sa mga gifts, pero particularly spiritual gifts. Usapang spiritual gifts, dapat maalam ka. Sabi niya. Pero, tingnan ninyo, yung verse 2, tsaka verse 3, parang disconnected. Dapat sana, bibigyan tayo ng detalye, ano ang spiritual gifts, saan manggagaling, or para saan. Although specifically, verse 2 and 3, binanggit kung saan manggagaling. But look at that, you know that when you were pagans, ano nangyari doon? At bigla siyang nagpunta doon sa, alam niyo yung dating buhay niyo?
Tapos, ano yung sumunod? Um, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. Parang sinabing, yung dating buhay nyo, walang Holy Spirit. Yung dating buhay nyo, walang concern sa spiritual affairs. Walang totoong concern patungkol sa heaven, patungkol sa Diyos, patungkol sa kalooban ng Diyos. Ngayon, napakalaki ng pagkakaiba. Parang gano'n, no? Because we are now talking about spiritual gifts, and when we're talking about spiritual gifts, hindi pwedeng wala ang Holy Spirit. Kung pag-uusapan natin talento, mga tinatangkilik, because when we say spiritual gifts, ginawa ko na acrostic yan, yung task. It may be in the form of talents, abilities, skills, and, letter K, knowledge. Yan. So, usapang spiritual gifts, hindi pwedeng wala ang Holy Spirit sa'yo. So, kung concerned ka sa mga bagay na, katulad niyo, no, yung talents, treasures, pagpapahalaga sa time, hindi pwedeng disconnected siya, hiwalay siya sa presence ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang source ng mga yan. So, verse 4, tignan po ninyo, marami yung gifts na yan. Wow, ini-enjoy natin yan. Ini-enjoy ng marami yan. Sabi niya, the same Spirit. Sabihin natin, Spirit. Sabihin natin, Holy Spirit. Now, look at that. The same Spirit. Hindi tayo hiwa-hiwalay kanya-kanya. Ang tinutukoy niya rito, pag time, talents, treasures, nasa iisang grupo, community, na kung saan sineselebrate at nai-utilize yun ng tama at ang pinagmulan nito, walang iba kundi ang Holy Spirit. So, the same Spirit, the same Holy Spirit, hindi iba-iba. Now, pansinin ninyo, hinighlight ko yung mga salitang service, ano pa? Activities, ano pa? Manifestation, sabi doon, for the common good. Kaya, ang spiritual gifts, yung time, talents, and treasures, ibinibigay ng Diyos sa iyo, hindi lang para sa iyo. Ang concern niya ay serbisyo. Pag sinabi nating serbisyo, para kanino? Para sa iba. Yung pangalawa, active siya, hindi siya passive, hindi siya dormant. Marunong kang kumanta. Huwag mong hayaan na maging passive. Huwag mong hayaan na maging dormant yung gift na yon. Kailangan mo siyang gamitin sa service. Sabihin natin service. Sabihin natin activities. O magiging busy ka. Hindi pwedeng may spiritual gifts ka, mayaman ka sa mga gifts sa Panginoon, pero sinasarili mo siya o tinatago mo siya. Hindi po pwede. Kaya yun yung umpisa ni Apostol Pablo. Alam niyo nung dati pagano kayo? There you go. Kasi nung dating pagano ka, makasarili ka lang. Nung dating pagano ka, sumasamba ka sa ibang mga Diyos. Pero mute, sabi niya. Anong mute? May bibig pero hindi makapagsalita. Hindi sila totoo. Hindi sila buhay. Ang tunay na buhay, nasa Diyos. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So ngayon, nakita natin na ang Holy Spirit, ang presensya ng Diyos through the Holy Spirit, the third person of the Trinity, ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng gifts. So, ipinagkatiwala sa atin ang time, talents, and treasure. Sabihin natin, stewards. Sabihin natin, managers. O, yan tayo. Kasi siya talaga ang owner. So, tingnan niyo yung pangatlong word, manifestation. Ano ibig sabihin ng manifestation? Ang COVID nga, alam mo, pag ang tao may COVID, may manifestation. Di ba? May mga simptomas. Sa madaling salita, ang taong talagang mayaman sa gifts, talents, nakikita. At hindi mo yan nakikita doon sa videoke bar lang. Hindi mo siya nakikitang doon lang nag-celebrate, nag-enjoy. Hindi. Makikita mo siya saan? Doon sa church. Yung tamang service, tamang pagiging active, tamang pagod. Okay? Tamang sakripisyo. Nagmamanifest. Yan ang tunay na matapat na steward, alagad ng Panginoon. Amen? Pansinin ninyo, for the common good. Kaya, kapag yung galing mong kumanta, bakit palagi ako doon sa pagkanta? Skill mo sa maraming mga bagay,
which is ang administration is also a gift. Serving is also a gift. Alright? Arts, gift din yan. So, kung saan ka binigyan ng specific area ng gift, talent, gamitin mo. Service, actively, manifestation of the Holy Spirit's presence in your life for the common good. Marami ang nakikinabang. Kaya, ang title ng message, you are gifted to give. Or, blessed to bless. Okay? So, ginawan ko ng definition. Based on that, no? Spiritual gifts come from the Holy Spirit and maybe in the form of talents, abilities, skills, or knowledge for the purpose of edifying the body of Christ for the glory of God. All Christians, walang exemption, should discover and develop their spiritual gifts and must seek to dedicate their whole lives, yung buong buhay mo, serving God and people through these gifts or endowments. Magandang ilustrasyon dyan, yung Sea of Galilee at saka yung Dead Sea. Pareho silang tumatanggap ng tubig sa Jordan River. Ang Sea of Galilee, beautiful fresh water, actually lake ang Sea of Galilee. At ang main source of water ng Israel. So, kuha ng tubig, Jordan, at ipapasa yan. Ganyan ang Sea of Galilee. Buhay na buhay ang mga nandyan sa Sea of Galilee. Pero hindi ang Dead Sea. Ang Dead Sea, kumukuha din siya ng tubig nang gagaling sa Jordan. So, ibig sabihin, pareho lang sila ng source. Pero, buhay yung isa, yung Sea of Galilee, nabubuhay ang isda doon, seaweeds, water hyacinths, mga plants, pero hindi sa Dead Sea. Alam niyo bang doon sa Dead Sea, sobrang alat, naging toxic, walang isda na gustong pumunta ron na mamatay. In fact, pati doon sa katabi ng Dead Sea, hindi pumupunta yung mga isda at hindi rin tumutubo ang mga seaweeds. Yan ang Dead Sea. What's the difference between the two? Okay? Buhay yung isa, patay yung isa. Pero, pareho lang naman sila ng pinanggagalingan ng tubig. Pareho ng source. Bakit nagkaganon? Okay, ito po ang dahilan. Ang Sea of Galilee, okay, channel siya. Sabihin natin, channel. Yan. Ano ibig sabihin yan? Daluyan. Daluyan, conduit. So, ang Sea of Galilee, kukuha ng tubig from Jordan River at ibabalik din niya sa river hanggang pupunta sa dagat. Ang Dead Sea, yung tubig na nagagaling sa Jordan River, inaabsorb niya at nag-i-stuck doon. So sa madaling salita, doon sa Dead Sea, stagnant, lifeless, bitter. Yun ang kalagayan doon. Pero doon sa Sea of Galilee, healthy, happy, life-giving ang Sea of Galilee. Kaya doon nagpupunta ang maraming mga isda. Basahin niyo ang New Testament, halos lahat ng lakad ng ating Panginoon doon sa Sea of Galilee. Major ministries niya doon niya ginawa. Sila Peter nung tinawag, mga disciples, all of them around that area. Buhay na buhay. Alam po ninyo, ang buhay, give and take. You must take, you must receive, and then you have to give. Alright? Symbiotic relationship. Symbiosis. Elementary yata tayo or high school, dinidiscuss na yan. Best example, itong mga halaman at tayong mga humans. Tayong mga humans, kailangan natin sila. Hindi tayo mabubuhay kung wala sila. Dahil ang hinihingahan nila, kanilang output, in English, ay oxygen, which is input natin ng oxygen. At pag dilabas natin na carbon dioxide, yun naman ang kailangan nila para mabuhay. Anong tawag dyan? Give and take.
symbiosis, symbiotic relationship. Ginawa ng Diyos ang creation, nature, tayong humans, ganyan. Nagkakaroon tayo ng life, ng hope, kapag we receive, and then we continue to give. Receive, give. Sabihin natin, receive, and then give back. See? The problem is, ang mga halaman, hanggang nabubuhay sila, consistent sila. Sinong halaman nag-decide na hindi na magbibigay ng oxygen? Wala. Tayo lang humans. Tayong humans ang nag-hoard. Hoarders. Ang mga plants, animals, tingnan po ninyo, givers. Pero humans, when they become afraid about their life, their future, sabi ni Jesus, cares of this world, what shall we eat? What shall we drink? Dinideceive tayo ng ating puso kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya sabi ng Panginoon, pagsubakitan ninyong unahin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kabanalan. Lahat ng ito idaragdag sa inyo. Bakit? Give and take. Give and what? Receive and give back. Ang mga halaman, consistent. Tao lang ang hindi. Illegal logging. Di ba? Kaingin. Bakit? Because of greed. Because gusto nating laging angat. Makalamang sa iba. Of course, out of fear na baka magutom tayo. Pero look at the birds in the sky. They do not sow nor reap, yet your heavenly Father feeds them. So, mga kapatid, a healthy spiritual life has both an inflow, pasok, okay, and outflow. Generous. Hindi na talent yung generosity, mga kapatid. Natural dapat yun. Part of God's design. Makikita natin sa nature, plants, and animals. So, if you have, or if only inflow and no outflow, ano mangyari sa atin? Katulad ng Dead Sea, stagnant. Walang buhay. At walang mabubuhay. Bitter. Toxic. Ang hirap kapag yung ibang tao kasama mo. Are you following? Ang hirap din pag ikaw sumama dun sa mga taong yun. It's a toxic environment. It's a lifeless environment. Okay? So, ibang-iba, if we are receiving and we are giving back, we will become healthy, we will become happy, and what? Life-giving. Alam niyo po, ito yung wisdom behind dun sa salita ng ating Panginoon. Anong sabi niya? It is more blessed to give than to receive. Doon ka pala nasusustain, doon ka sumasaya, doon ka nagiging healthy. Kapag ikaw, katulad ng mga halaman na ito, na consistent sila sa design ng Panginoon, nagtitake, pero laging nagbibigay. Kaya nga, yung kapitbahay ko, nung nag-pandemic, lockdown, sabi niya, Pastor, kasanting da rin ang tanaman mo. Sabi niya, ang tataas na po ng kawayan, tsaka yung nasarapan. Kasanting da rin ang tanaman mo, pangaragulda na. Kalalaki na ng mga halaman mo, ang ganda. Nakakaingit yung makawayan. Sana meron din akong ganyan. Sabi niya, sabi ko sa isip ko, sabay lang kami nung tumira doon, parehong panahon. Nakita niya na ako nagtatanim doon. In fact, binigyan ko pa siya ng ibang mga halaman. Pero hindi niya tinuloy na inalagaan yung malalaki. Namintain niya yung maliliit. May halaman pa rin naman siya. Kaya nung sinabi nilang plantito at saka plantita, parang ano na yun sa akin, parang normal na yun, parang regular na. You see, when I'm tired, when I feel like, parang walang kabuhay-buhay ang pakiramdam ko, punta ako sa garden. Diligan. San gabi na, pag umuwi ako, dahil naging busy ako, nakalimutan kong diligan. Kahit alas 10 po ng gabi, dinidiligan ko pa rin yung mga halaman. Tapos upo lang ako doon sa garden. Doon ako nagme-meditate, meron akong daily bread doon, meron akong mabasahin doon, doon ako nag-devotion, doon ako nag-quiet time. Imagine yung mga halaman, lagi silang nagbibigay.
pero kailangan din natin silang alagaan. Ganon din ikaw, kailangan mo ring alagaan. At dahil binibless ka ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ask, it shall be given you. Seek, you shall find. Knock, and the door will be opened unto you. Patuloy kang binibless ng Panginoon. Ewan ko lang sa iyo kung tinitignan mo yon. Pero ang buhay mo, potential na maging blessing sa marami. Amen? Gamitin natin ang buhay natin. Kaya si Apostol Pablo, tinan siya sa Acts 20:35. Ine-echo niya yung sinabi ni Jesus. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, may activity, busy, hard work, sa ministry, sa missions, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. So, usapang spiritual gifts. Sabihin natin, spiritual gifts. Sabi ko kanina, spiritual gifts ay equivalent to these things that God has entrusted to us. Ano yan? Talents, abilities, skills, knowledge. In fact, ito, nakita ko ito sa internet at nilagay ko na lang yung mga scripture references. Isulat po ninyo. 1 Corinthians chapter 12, okay? Romans 12, Ephesians 4, 1 Peter 4. Nandun lahat ang detalye ng mga spiritual gifts. So, tingnan ninyo mabuti kung alin dyan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. So, kung hindi nyo pa alam, kailangan nyong malaman. Huwag kayong maging uninformed, sabi ni Paul. Di ba? Kasi itong mga halamang ito, they are doing their part. We should do our part as well. Alagaan din natin sila. So, itong mga spiritual gifts, kailangan nating ma-discover. At kailangan nating i-develop yung mga yan. So, may mga inilagay dyan, like apostleship, helps, prophecy, words of wisdom, evangelism, miracles, healing, faith, pastoring, administration, discernment, words of knowledge, teaching, hospitality, exhortation, tongues and interpretation, leadership, at mercy. Para sa lahat ito? For us to mature and participate in the mission of the church. So kung titignan natin mabilis yung mga passages na yun, Romans 12:6-8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Biro mo, mercy, nagpapatawad ka, pero cheerfully, di ba? Gift yan eh. Holy Spirit na nagbibigay ng kakayahan. 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. 1 Corinthians 12:28-30. And God has placed in the church. Saan daw? In the church. Meron bang ibang community? Wala. Kaya mag-iisip tayo, may talents ka, may pera ka, may oras ka, saan mo yun ginugugol? Oh, you are displaced? O na-misplace? O ikaw ay na-dislocate? Kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, pero walang manifestation, walang participation doon sa church. God has placed in the church, first of all, what? Apostles, second prophets, third teachers, then miracles, gifts of healing, helping, guidance, and of different kinds of tongues. Are all apostles? No. Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? Of course, hindi. Imagine ninyo kung lahat tayo, iisa lang ang gift. Boring din, di ba? Imagine ninyo kung lahat tayo pare-pareho ng katangian or attributes. So Ephesians 4:11-13, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, pastor na katulad namin, and teachers, to what? To equip you. Equip His people, para saan? Kayo ay pa-participate works of service. Sino ba nanganganak? Into pa o yung pastol?
So look at that. Ang sabi doon, so that the body of Christ may be what? Built up. So ang church, hindi siya nag-grow kapag hindi nangyayari itong rhythm na ito. Hindi siya nag-grow. Nagiging stagnant siya. Yun yung sinasabi ko kanina, parang Dead Sea. Lifeless. Okay? Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Nakakita na kayo ng mature na Kristiyano? Para sinabing, Pastor, hindi ako mature na Kristiyano. Now, what I mean is, sobrang, ang sarap kasama, di ba? Sobrang gustong-gusto mong siya yung kausap. Kapag ikaw may problema, pwede mo siyang sabihan. Kasi alam mo na hindi ka niya lulook down. Alam mo na tunay na nagmamalasakit siya. At alam mo rin, marami rin ang problema niya. Hindi siya Superman, hindi siya perfect, pero yung mature Christian, nagra-rise siya above the situations and conditions. He can put all these things in proper perspective. Equipped by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit, may kakayahan. Doon tayo lahat nagtatrust. Araw-araw, pinapalago natin ng faith, ang trust na yun. Dahil kung hindi, mahirapan tayong mag-cope, mahirapan tayong mag-battle doon sa mga challenges sa buhay araw-araw. Pero praise God, gusto ng Diyos mag-mature tayo. Sinusupply niya yung kailangan natin. Pero kailangan, we should give back. Amen? Sabihin natin, give back. Okay, so how to become good stewards of our spiritual gifts? Paano nga ba? Binanggit ko kanina. 1, discover. 2, develop. 3, dedicate. Discover, develop, dedicate. Sabihin natin, discover, develop, and dedicate. Ulitin ko, please take note, okay? In order to accomplish this, time, talents, and treasures, paano ka maging mabuting stewards, kailangan mo ng tamang community. Kailangan mo ng in-establish ng Panginoon, walang iba kundi ang church. Doon mag-i-interact. Doon ka magsaserve. Ikaw ay maging channel of God's blessing and you will grow spiritually until ikaw ay mag-mature. Okay? So gamitin natin ang God-given talents at yun ang magiging dahilan, daan upang mag-unite tayo. Okay? Bilang church. So puntahan natin yung number 1, discover. 1 Corinthians chapter 7 verse 7, I wish, sabi ni Paul, that all men were as I am. But each man has his own gift from God. One has this gift, another has that. So, kailangan mong malaman, madiskubre, ano yung para sa'yo. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, I wish all men were as I am. Minsan, di ba, parang naiinis yata tayo dun sa ibang Kristiyano kapag hindi nila ginagawa yung katulad ng ginagawa natin. Yung effort na binibigay natin, for example, o yung the manner how we handle things. Kung administration yan, magaling ka sa administration, huwag mong asahan yung iba. Perhaps hindi nyo gift yun. Pero meron at meron sa atin na may gift noon. Amen? Gamitin natin para sa Panginoon at para sa kapwa. So, paano natin gagawin yan na i-discover yung gift natin? First, mag-umpisa ka by praying. Kasi dyan natin malalaman at ang Diyos, makikita niya yung puso mo kung talagang naiintindihan mo na ang usaping stewardship of talents. Kung naintindihan mo ang spiritual gifts bilang Kristiyano. Kasi once na born again ka, ikaw ay naging Kristiyano, tagasunod ni Kristo, automatic may gift ka. Hindi pwedeng wala. Kailangan mo ma-discover, start by praying, and then be what? Discerning. Pangalawa. Be discerning. Paano mo i-discern kung ano ang gift mo? Okay, na binigay sa'yo ng Panginoon. Mag-base ka rin sa experience. Tingnan mo yung past. Okay? So, tingnan mo yung sinasabi, comments ng ibang tao sa'yo. Ay, kapatid, alam mo, nakikita ko, napaka matulungin mo. O, may gift of service ka siguro. Di ba? Alam mo, kapatid, nakikita ko sa'yo, napaka-generous mo, hospitable. Yan. So, maaaring gifts mo yung mga... Alam mo, kapatid, may boses ka. Yan. Ako rin, may boses. Masagawa ang halang. Parang ganun. May boses ka, pwede kang kumanta. Pwede kang mag-MC. Ayun na naman, announcement. Pwede ka. Pero ang tanong, nandun ka nga ba? Kung meron ka nun. So there you go. I-discern natin, ano ba yung mga gifts na yon na meron tayo na binigay ng Holy Spirit sa atin. So third,
Keep working on what you are passionate about. Almost always, yung spiritual gift na binigay sa'yo, yun yung passion mo. Ini-enjoy mo kapag ginagawa yung task. Talent, ability, skill, knowledge. You are enjoying it. So, pangapat, keep experimenting kasi hindi mo pa ma-identify. Keep experimenting on multiple gifts kasi baka meron kang combination of gifts. So pag sinabing experimenting, active ka. Nagpa-participate ka. Pwedeng busy ka na dun sa tech team or worship team, pero later on, na-realize mo, parang hindi pala talaga yun ang main spiritual gift ko. Preaching pala, papalitan ko pala dapat si Pastor Tani doon. Yung mga ganon. Teaching pala, facilitator ng life group pala. Pero, multiple nga eh. Combination of gifts. Ang pinaka mo, yung preaching, pwede ka pa rin kumanta. Pwede ka pa rin mag-lead ng worship, Bible study, and all that. Okay? So, pangalawa, anong kailangan mong gawin para maging good steward of these spiritual gifts? One, develop. One is discover. Pangalawa is develop. Anong ibig sabihin ng develop? Keep growing. Na-identify mo na. Kailangan mo yang gamitin. Kailangan i-cultivate mo. O kailangan kung hindi pala ito ang gift ko kasi nag-experiment ka rin in the process. So keep growing on the gifts that God has given you. Pangalawa, avoid comparing your gifts with others. Alam niyo si Haring David, nung bata siya, nung lalabanan niya si Goliath, ang hari noon ay si King Saul, although na-anoint na siya, privately, secretly. Nung lalabanan niya si Goliath, ang dala lang niya tirador, slingshot. Si King Saul, tinignan niya si David, kasi matangkad din si David eh. Pero mas matangkad si King Saul. Pinakamatangkad si King Saul. Sa lahat ng mga kalalakihang Israelites, sabi ng Bible. Okay? Tinignan niya si David, pinasuot niya yung kanyang armor kay David. So, nung sinukat ni David, at tinry niya maglakad, hindi siya makalakad, para siyang robot. Ibig sabihin, hindi fit sa kanya yung fit kay King Saul. Huwag kayong mainggit kung parang mukhang tirador lang ang gift ninyo. At yung iba, mukhang knights in shining armor, mukhang King Arthur, buti pa sila, sikat, nagniningning. Huwag kang mainggit. Because slingshots, like King David, can slay giants. Can slay big, huge obstacles in life. So, gamitin mo ng tama. Ano man yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mo i-compare sa iba. So, pangatlo, keep striving for excellence. Minsan madadapa ka. Minsan marireject ka. Minsan mapapahiya ka. Naalala ko nung bago pala ako kumakanta, piyok na ako ng piyok sa harapan. Hanggang sumuko na ako. Kinakanta ko noon yung As the Deer yata. As the Deer Panted. I don't know kung maalala nung mga kasama ko yun. That was like 30 years ago, more than 30 years ago. Batang-bata pa ako. Sipunin. May tsinelas naman. Kumanta ako sa harapan, nagpiyok. Sumurrender na ako. Kasi pangilan ko na yun eh. Alam nyo, yung aming youth pastor noon, sinundan ako sa bahay after service. Sinabi niya sa akin, okay lang yun, sabi niya. Alam mo, pagdating ng araw, malay mo, i-promote ka ng Panginoon, yung talent na yan, ma-sharpen. Maging singer ka. Tapos ikaw naman ang magtuturo. Sasabihin mo rin sa mga tinuturuan mo na nagpapanghinaan ng loob na ikaw din noon, once upon a time, ay napanghinaan ng loob. Pero dahil nagtiwala ka sa Panginoon at talagang passion mo yan, desire mo yan, gagamitin mo para sa kapurihan niya, ayun. Di ba? Hindi ko nakalimutan yon, siyempre. Kaya napakalaking bagay na kung saan, yung community na kung saan nandun ka. Kayong mga leaders, facilitators, elders in church, keep on encouraging others. It's okay na kayo ay invite sa ministry, mga kapatid. Pero, minsan hindi na kailangang invite kayo. Dahil ang Holy Spirit na nasa inyo, nagbibigay siya ng udyok na ikaw ay makapaglingkod din sa Panginoon. Kaya ito, tinuturo ko sa inyo yung tamang daan. Discover,
develop. At ito nga po ang sabi sa Bible, 1 Corinthians 4:12, "So with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church." Not building up yourself. Doon na magkakaproblema. Magkakaproblema ka dyan. Parang yung Dead Sea. Magiging toxic. Magiging lifeless. Okay? So lastly, number 3, paano ba maging good stewards ng spiritual gifts? Dedicate. Sabihin natin, dedicate. Tingnan nyo, si Peter, ang sabi niya sa 1 Peter 4:10, "Each of you should use," sabi niya, "whatever gift." Tirador man yan, o knight in a shining armor man yan. Whatever gift you have received, at na-discover mo na yon, i-develop mo, gamitin mo to serve others. Sabi niya doon, as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sabihin natin, faithful stewards. Hindi ka pwedeng maging faithful pag hindi ka magkukumit. May mga panahon na ayaw ng katawan mo. May mga panahon na yung isip mo ayaw din. Hindi sumasang-ayon. Pero dapat yung spirit na nasa iyo mas malakas. Kaya sabi ni Apostol Pablo, "The flesh is weak, but the spirit is willing." Amen? You are weak physically, but oh boy, you are very, very strong spiritually. Si Jesus, nung tinukso sa wilderness, He was very, very weak physically. 40 days siyang hindi kumain. But oh boy, He was very strong spiritually. Sige nga, gawin mong tinapay yung bato. Kaya niyang gawin eh. Hindi niya ginawa. It's not the will of the Father. That's not the plan. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Biro mo sa gutom mo, masasabi mo pa yun. Dapat unahin mo na yung kakainin mo. Oh, you are very, very strong spiritually. So be faithful. Sabihin natin, minsan pa, faithful. Keep pursuing. Tuloy, tuloy, tuloy. What leads to mutual edification? Ano pa? Be diligent in exercising your God-given gifts. Sabi ko, pwedeng experiment, di ba, in the process. But keep focusing. Keep focusing. Saan? Sa common good. Because when you start to see yung symbiotic relationship, symbiosis na dinesign ng Diyos, even sa nature, when you begin to see the power of God's Word, and sinabi ni Jesus, "He who wants to gain his life will lose it, and he who will lose his life for me will gain it." Sabi niya. When you see the power of that and experience the power of that, that is really life-changing. So in closing, let me tell you a story. May isang Christian na nakita sa isang familiar na place, yung isa pang Kristiyano. Kristiyano ito. Tinanong niya, "Hindi ba ikaw ay Kristiyano din?" Sabi niya. "Ikaw ay mananampalataya kay Kristo?" "Oh yeah," sabi nung kausap. Tapos sabi nung nagtanong, "I bet you have a church around the area. Meron kang church na kinaaniban." Then sabi niya, "Church? Hindi, wala. Wala akong church." Sabi niya. Nagulat yung nagtanong. Sabi niya, "I thought you were a follower of Christ." "Oh, pwede ka naman maging follower of Christ kahit wala kang church eh." Sabi niya. "Pwede ka naman maging Christian kahit na wala kang church." Ang sabi niya. Tingnan mo yung agaw buhay na kriminal doon sa kanang krus ng Panginoong Jesucristo. Wala man church yun, pero pumunta sa langit. Yung Kristiyano nagtanong, medyo nag-isip. Tapos sabi niya, "Well, okay. Pero I believe, nabaptize ka sa tubig." Sabi niya, "Hindi. Baptize? Hindi na kailangan yun." Sabi niya. "O, yung agaw buhay na kriminal doon sa kanang krus ni Jesus, hindi rin nagpabaptize yun sa tubig. Pero today, you will be with me in paradise." Sabi ng Panginoon, may assurance of salvation. Kulat na naman yung Kristiyano. Sabi, ano pa ba, ibabanat ko dito? Basta alam ko, mahalagang church, may spiritual gifts, ang Holy Spirit, isa kami sa church. Pag hindi kami nagkaisa, magkakagulo-gulo, hindi kami magmamature. Tapos sabi niya, "Okay, pero I bet you are very supportive sa gospel propagation, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng mabuting balita." Sabi niya, "Support? Give? Di na. Kasi yung agaw buhay na kriminal sa kanang krus ni Jesus, hindi naman nagbigay yun, hindi man nag-tithes, hindi man nagbigay sa misyon, sa giving month.
Pero pumunta siya ng langit. Sabi nung nagtanong na Kristiyano, tama ka, sobrang nakakamangha ang biyaya ng Panginoon na kahit na agaw buhay ay pwede pang maligtas. Pero kapatid, malaki ang pagkakaiba mo doon sa nakapako doon sa kanan ng Panginoon Kristo. Siya agaw buhay, ikaw buhay pa. Gamitin mo yung buhay mo. Yung magkaroon talaga siya ng buhay. At yan ang sinasabi ng Bible, ng salita ng Diyos. Sundin natin ang command ng Panginoon. So, lastly, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture. Look at that, devote, dedicate. To exhortation and to teaching. Do not neglect the gift that is in you, which was given you through the prophecy spoken over you at the laying on of the hands of elders. Be diligent in these matters and absorb in them, so that your progress will be evident, kitang-kita. Walang Kristiyanong naka-camouflage. Walang Kristiyanong membro ng yung tinatawag ng mga secret agents. Wala. Evident. Kasi para maging encouragement ka rin sa iba. Pero tandaan natin mga kapatid, napakayaman ng regalo na binigay ng Panginoon sa atin. Pero anong tamang posture natin? Humility. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Kahit na pa ang kinang ng gift na binigay sa iyo, hindi mo yun pagmamalaki para sa sarili mo. Yun ay palaging ang luwalhati sinisik mo para sa Panginoon. So, humility, at yun ay maglilid sa unity. Pagkakaisa nating lahat. Kaya mga kapatid, minsan natatakot tayo. Ang humility baka sign of weakness, kahinaan. Kaya we are afraid na magpakumbaba. Kailangan i-promote natin yung sarili natin. Hindi ganon ang paggamit ng spiritual gifts. Hindi ganon ang tamang stewardship na binigay ng Diyos na stewardship. The more that we humble ourselves, the more we prove that we trust God. Na kahit tirador lang, it can slay giants. Enjoy the gifts that God has given you. Patuloy na gamitin. Be steadfast. Be diligent. At ang buhay mo, hindi katulad ng Dead Sea. Magiging katulad ng Sea of Galilee. Healthy, happy, and life-giving. Magandang araw sa inyong lahat. God bless you all. Ng Panginoon. At sa pagkakataon pong ito ay hayaan natin ng salita ng Diyos na ating narinig ang siyang patuloy na mangusap. At patuloy po nating ipahayag na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kapag puno ng katanungan, natatakot at nababalisan, Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Nagugulong bihana, nababalot ng panghihina.
salamat po. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Nagkakaloob ng iba't ibang mga talento, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy, O Diyos, na dalangin namin ng mga talento, ang mga salita mo na amin pong narinig dakilang Diyos, ay patuloy po namin maipamuhay at maibahagi ito, Panginoon, sa iba. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Minsan pa po, palakpakan po natin ng Panginoon at tumayo tayong lahat para po sa patuloy po nating pagsamba sa Panginoon, para po sa ating pong mga kaloob at mga ikapo na ating pong binabalik sa ating pong Panginoon. ka, Panginoon. Ikaw lang ang kalakasan namin, Ikaw ang kapayapaan namin. Salamat, Lord. Patuloy na ang iyong biyaya at pagpapala ay patuloy mong itinagkakalog sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong napakayaman at makapangyarihang salita mo na naihayag sa umaga pong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Maaari po tayong praise God para po sa ating mga ilang mga announcement, ano po? And then pupuproceed po tayo sa ating pong benediction. So, ayan po sa screen, yung pong mga
ating pong mga ilang mga mahalagang mga paalala, ano po, sa ating mga buhay, kung nais po nating mas lalo pa tayong maging matatag, maging malalim at madiscover po natin yung ating mga talento, mag-join po tayo sa prayer, word, and worship every Tuesday. At patuloy po na natitiyak natin na ang kalooban ng Panginoon ay makikita po natin sa mga bagay na ito. And then, yung live group po natin, live groups, every Thursday, 7 p.m. din po, kasama ng ating mga, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay kabataan, ayun, sama-sama po na nagpapalakasan at nagdadalanginan. Amen? At patuloy po na pinapaabot po ang ating pong mga care committee na tayo po ay patuloy po na makikonnect sa kanila kung meron man po tayong mga nais na ipanalangin o tulungan, andyan po sila, no? At pwede pong makapagbigay din ng mga kailangan para sa ating pong mga kalusugan, makipag-ugnayan lang po tayo sa kanila. Amen? Ganon din sa ating mga tithes and offering, sa mga financial assistance po, andyan po ang ating pong mga kapatid na handang mag-serve para po sa ganito pong ministry. Ano po? And then, salamat po sa Panginoon at patuloy po na ang kanyang pag-iingat ay sumasa atin. Amen po ba? At patuloy po tayong nagiging maayos, nagiging malakas, nagiging malusog ang ating pong mga pangangatawan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At welcome po natin si Almario Cabuloy from Amakalan and Marilex Almiron mula po ito sa Bularuit. Nasa siya? Ayun, nandito po. And then si Kuya Almario. Ayan, nandito po siya. Patuloy po na ang harvest ay nagwe-welcome at kayo ay patuloy na inaanyayahan pa sa mga susunod na mga pananambahan. Amen? Tumayo po tayong lahat para po sa ating benediction. Sige po, let us lift up both hands to the Lord. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways. For from Him, and through Him, and to Him are all things, to Him be glory forever. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Pinagpala po tayong lahat ng Panginoon. God bless you, mga kapatid. So mga nandito sa church at nasa kanilang mga tahanan, blessed Sunday and blessed week ahead. Patuloy tayong ingatan ng Panginoon. God bless.